Ako si Mai Salazar, hatid sa inyo ang mga pinakamainit na balita sa bansa dito sa News Force. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo aasahan simula bukas. Philippine Heart Center nagbabala sa publiko ukol sa kabi-kabilang mga handaan ngayong holiday season. Pag-ibig at PhilHealth magtataas ng kontribusyon sa Enero sa susunod na taon. NEDA, kumpiyansa na posible ang single-digit poverty rate sa 2028. Pagbaba ng presyo ng asukal, ikinabahala ng mga sugar producers. Paggamit ng face mask sa bilibid, muling inirerekomenda. Patas at pantay na balita. Komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. Magandang balita, muli na namang magkakaroon ng rollback sa produktong petrolyo simula bukas, ika-12 ng Disyembre. Asahan ng pagbaba ng presyo ng kada litro ng gasolina mula piso at 60 sentimo habang piso at 40 sentimo naman sa kada litro ng kerosene at piso at 85 naman sa kada litro ng diesel. Bilang bahagi ng mithiing mapainam ang pamumuhay ng mga magsasakang Pilipino, namahagi ang Department of Agriculture o DA sa lokal na unit ng pamahalaan sa Nueva Ecija ng mga teknolohiya at makinang gagamitin para sa pagpapabilis ng produksyon ng bigas at pag-aangkat nito. Halos 400 milyong halaga ng mga teknolohiya ang ibinigay sa nasabing lalawigan. Ito ay alinsunod sa pagpapatupad ng Rice Competitiveness Enhancement Fund o RCEF at ng PhilMec. Bahagi nito nanawagan si DA Secretary Francisco Chu Laurel Jr. sa mga benepisyaryo na alagaan ang mga makinang gagamitin upang mas matagal pa ang kalidad nito at marami ang makagamit dito. At dahil inaasahan ng pagdagsa ng mga dayuhan sa nalalapit na holiday season, ay nagbigay paalala ang Bureau of Immigration ukol sa pagpaparehistro sa e-travel na siyang kakailanganin ng mga biyahero. Yan ang balitang ating alamin mula kay Daniza Lopez. Nagbigay paalala ang Bureau of Immigration o BI sa mga biyahero na papaalis at paparating ng bansa na kinakailangan nitong magrehistro sa One-Stop Electronic Travel Declaration System o e-travel. Ito'y maaaring gawin mula sa eGov Philippine app na siyang sinusulong ng gobyerno o sa mismong website nito na etravel.gov.ph. Ayon sa BI, layunin nito na mapanatili ang maayos na paninilbihan sa publiko at masiguro ang matiwasay na paglalakbay ng mga biyahero. Kung kaya't pinaalalahanan din ni BI Commissioner Norman Tansinco ang mga airlines na gamitin ang plataporma ng e-travel para sa mga pasahero nito. Matatanda ang proyekto ng BI, Department of Information and Communications Technology o DICT, Department of Tourism o DOT, at iba pang ahensya ng gobyerno ang e-travel. Daniza Lopez nag-uulat para sa One Media Network. Upang masigurado ang pagpapanatili ng presyo ng mga bilihin sa merkado para sa nalalapit na panahon ng Kapaskuhan, sinimulan na ang inspeksyon sa mga iba't ibang palengke ng Metro Manila. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Noong nakaraang Biyernes, ika-8 araw ng Disyembre, ang mga opisyal ng Department of Agriculture o DA ay nag-inspeksyon ng mga pamilihang merkado sa iba't ibang bahagi ng Metro Manila upang masigurado ang sapat na presyo ng bilihin sa darating na Kapaskuhan. Ang mga pamilihang merkado gaya ng Mega Q-Mart at Kamuning Public Market sa Quezon City ay una ng ininspeksyon ng ahensya. Pahayag pa ni DA Undersecretary for Operations Roger Navarro, mayroong sapat na supply ng karne, manok, gulay at isda sa dalawang pamilihan. Bahagi rin ito nakipag-ugnayan na rin ang ahensya sa National Price Coordinating Council na mapanatili ang presyo ng mga bilihin habang sisiguraduhin ang pagkontrol sa mga imported na produkto
upang hindi nito masakop ang merkado kumpara sa mga supply ng lokal na produkto. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Dahil sa nalalapit na Kapaskuhan, nagbabala ang Philippine Heart Center na maghinay-hinay sa pagkain ngayong kabi-kabila ang mga handaan. Ayon kay PHC Executive Director Dr. Joel Abanilla, huwag umanong sobrahan ang pagkain na matataas ang kolesterol o tanggalin ang mga tabang parte ng pagkain. Dagdag pa niya, sa ating pagsasaya ngayong holiday season ay huwag kalimutan na alagaan ang sariling kalusugan. Muling nagbigay paalala ang DOTR sa publiko na ipagbigay alam sa ahensya ang anumang uri ng karahasan na maaaring maranasan ng kahit sinong pasahero dahil mayroong batas na Safe Spaces Act. Tunghaya ng balitang hatid ni Daniza Lopez. Sa pagpapatupad ng Republic Act No. 11313 o kilala bilang Safe Spaces Act, ay ipinaalala ng Department of Transportation o DOTR ang kahalagahan nito sa mga commuters. Ang anumang uri ng karahasan o pambabastos na maaaring maranasan ng mga commuters sa pampublikong sasakyan at terminal ay maaaring isumbong sa mga otoridad at pulis. Ito'y bilang parte na rin ng pakikiisa ng kagawaran sa Violence Against Women o VAW para sa kampanyang Oplan Tuldukan ang Karahasan na siyang may hangarin na wakasin ang mga hindi kanais-nais na gawain sa transportasyon. Katuwang naman din ng DOTR ang Land Transportation Franchising and Regulatory Board o LTFRB para sa pagsulong ng VAW-Free Philippines. Daniza Lopez, nag-uulat para sa One Media Network. Sa ating ulat panahon, makakaapekto ang easterlies sa bansa. Kaugnay nito, tanging ang Metro Manila at natitirang bahagi ng bansa ang makakaranas ng bahagyang maulap na papawirin na may pulu-pulong mga pag-ulan o pagkidlat-pagkulog. Susunod sa News Force. PBBM nakarecover na sa COVID-19. MMDA inanunsyo na ang ruta para sa MMFF Parade of Stars. Pag-ibig at PhilHealth magtataas ng kontribusyon sa Enero sa susunod na taon. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Force. Inanunsyo ng Malacanang nitong linggo na patuloy na nakaka-recover si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. sa COVID-19 virus. Matapos makumpleto ang 5 araw ng mandatory isolation, ay na-diagnose na siya bilang COVID-19 recovered. Pagtitiyak ng Malacanang, mahigpit ang pagmamonitor ng mga health professionals upang masiguro ang kalagayan ng Pangulo. Asahan sa Enero sa susunod na taon ang pagtaas ng kontribusyon sa PhilHealth at Pag-ibig. Francis Rio Dique para sa balita. Sa bagong taon na paparating, bagong bayarin din. Ito ay dahil magtataas ng mandatory contribution ang PhilHealth at Pag-ibig sa Enero sa susunod na taon. Mula sa kasalukuyang 4% ay tataas sa 5% ang contribution sa bawat miyembro ng PhilHealth. Ito'y alinsunod sa Universal Healthcare Law. Halimbawa, kung ikaw ay sumusweldo ng minimum wage na kumikita ng 16,000 a month, ang kasalukuyang kontribusyon na 640 ay magiging 800 pesos na kada buwan, kung saan 160 pesos ang nadagdag. Sa kabilang banda naman, sa Pag-ibig ay magiging 200 pesos ang kada buwan na maximum contribution ng mga miyembro mula sa kasalukuyang 100 pesos.
200 pesos din ang nararapat na kontribusyon ng employer. Ang panukalang pagtaas ng kontribusyon sa Pag-ibig at PhilHealth ay nailapit na kay Pangulong Bongbong Marcos at nasa kanya ang hudyat kung matutuloy ba o sususpindihin ang contribution hike na ito. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Sa taunang tradisyon ng Metro Manila Film Festival tuwing Kapaskuhan, taon-taon ding isinasagawa ang parada ng mga bituin kung saan ito ay isa sa mga pinaghahandaang okasyon ng MMDA. Ang kabuuang detalye tunghayan sa ulat ni Princess Castro. Inanunsyo na kamakailan ng Metropolitan Manila Development Authority o MMDA ang ruta na dadaanan ng parada ng mga bituin na kalahok sa ika-49 na Metro Manila Film Festival o MMFF 2023. Ang parada ay gaganapin sa Kamanava na binubuo ng Caloocan, Malabon, Navotas at Valenzuela sa ika-16 ng Disyembre. Sa tradisyong ito ng MMFF ay nagpapatagisan ang mga kalahok ng pelikula sa kanilang makukulay at nagagandahang mga parade of floats na hango sa pelikulang kanilang handog kung saan sakay rito ang mga artista ng bawat pelikula. Mag-uumpisa ang parada sa ganap na 2:00 ng hapon mula sa Navotas Centennial Park patungo sa C4 na susundan ng Samson Road at MacArthur Highway na magtatapos sa Valenzuela People's Park. Dahil dito, pinapayuhan ng MMDA ang mga motorista na iwasan ang parade route dahil aasahan ang pagdigsa ng mga tao na magdudulot ng matinding trapiko. Samantala, agad naman bubuksan ang mga kalsada matapos ang pagdaan ng parada. Kaugnay nito ay patuloy naman ang pakikipag-ugnayan ng ahensya sa parade's host cities ng Kamanava, Philippine National Police, Office of Civil Defense NCR at ilang pang mga kaugnay na ahensya para masiguro ang kaligtasan at kaayusan ng kaganapan. Dagdag pa rito ay siniguro ni MMDA Acting Chair Attorney Don Artes na magpapakalat ang kanilang ahensya ng nasa 1,000 personnel para tumulong sa araw ng parada. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network. Kumpiyansa ang National Economic and Development Authority o NEDA na maisa sa katuparan ang single-digit poverty incident rate sa 2024. Para sa detalye, narito si Francis Riudique. Sinangayunan ng National Economic and Development Authority o NEDA ang hangarin ng National Anti-Poverty Commission o NAPC na maging single-digit ang poverty incident rate ng Pilipinas sa 2028. Ito ang inihayag ni NEDA Undersecretary Rosemary Edilon sa isang forum sa Quezon City. Aniya nakarecover umano agad ang sektor ng trabaho sa Pilipinas matapos ang pandemya dahil sa natatanging kakayahan ng mga Pilipino. Dagdag pa niya ngayong taon ay iba't ibang sektor na ang nakaka-recover sa pandemya, partikular na ang turismo na talagang pinaka-naapektuhan. Matatandaang noong 2018 ay 18.1% ang poverty incident rate sa bansa na mas mababa ng 3.1% kung ikukumpara noong 2015. Ayon kay NAPC Secretary Lopez Santos III, mapagtatanggumpayan ito kung bibigyang pansin ang 5 pangunahing karapatan ng mga mahihirap, kabilang ang kalidad na edukasyon, maayos na tirahan, trabaho, serbisyo sa kalusugan at sapat na pagkain. Francis Riudique, nag-uulat para sa One Media Network. Bilang bahagi ng reformasyon sa bansa, nanawagan ng Department of the Interior and Local Government sa mga kabataan na maging bahagi ng mga hakbangin sa pagbabagong ito. Narito si Jade Buhoy para sa buong detalye. Nanawagan si Department of the Interior and Local Government o DILG Secretary Benhur Abalos sa mga lider ng sangguniang kabataan na maging bahagi ng mga hakbangin sa pagsugpo ng mga issue tulad ng paglaganap ng droga, malnutrition, stunting, HIV o AIDS at iba pang uri ng sakit sa lipunan. Ang panawagang ito ay bahagi ng National Youth Convention ngayong taon na naganap sa lungsod ng Baguio.
Kabilang nito, hinamon niya din ang mga kabataang gamitin ang kanilang mga talento, kakayahan at husay sa maunlad na pagbabago ng bansa. Bukod pa riyan, bahagi din ito ang pagsusulong ng Local Youth Development Plans programs, proyekto at mga gawaing makakatulong upang may palaganap ang tunguhin ng BIDA program. Jade Buhoy, nag-uulat para sa One Media Network. Susunod sa News Sports. PAGCOR inilunsad ng bawat buhay mahalaga serbisyo caravan. Pagbaba ng presyo ng asukal ikinabahala ng mga sugar producers. LTO Caravan inilunsad para sa mabilis na pagpaparehistro ng mga delinkwenteng sasakyan. Manatiling nakatutok para sa higit pang mga balita sa pagbabalik ng News Sports. Ikinabahala ng United Sugar Producers Federation o UNIFED ang patuloy na pagbaba ng presyo ng asukal ngayon sa merkado. Dahil dito nanawagan ng grupo sa pamahalaan na tulungan ang industriya na hindi tuluyang malugi pagkat ito ay nakakaapekto hindi lamang sa kanila kundi pati na rin sa mga maliliit na magtutubo. Ayon kay UNIFED President Manuel Lamata, kapansin-pansin sa nakaraang 2 linggo ang pagbaba ng presyo nito sa 2,300 piso hanggang 2,500 piso sa kada bag ng asukal sa Negros at Bukidnon. Ito ay higit na mas mababa sa presyo noong nakaraang taon na umaabot sa 3,200. Bukod dito, nakapako rin sa 80 hanggang 85 piso ang kada kilo ng asukal kung saan problema rin ang pagtaas sa presyo ng krudo at fertilizer dahilan upang walang kitain ang mga magsasaka. Alinsunod sa pagtalima sa mga inisyatibo ng Administrasyong Marcos na mailapit ang serbisyo ng gobyerno sa mga lokal na komunidad, inilunsad kamakailan ng PAGCOR ang bawat buhay mahalaga serbisyo caravan para sa mga Bulakenyo. Tunghayan ng ulat ni Princess Castro. Naglunsad kamakailan ang Philippine Amusement and Gaming Corporation o PAGCOR ng maagang pamasko sa pamamagitan ng bawat buhay mahalaga serbisyo caravan. Nasa 3,000 mga Bulakenyo ang pinagsilbihan ng 2 araw na caravan sa Capitol Gymnasium ng Lalawigan. Ito ay hango sa inisyatibo ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr. na ilapit ang mga serbisyo ng gobyerno sa mga lokal na komunidad. Ayon kay PAGCOR Chairman at CEO Alejandro Tenco, ito ang kauna-unahang caravan na inilunsad nila sa isa sa mga lokal na pamahalaan sa bansa. Samantala, para sa paglulunsad ng matagumpay na caravan, nakipagtulungan naman ang State Gaming Agency sa Bulacan Provincial Government, Armed Forces of the Philippines Health Service Command, National University College of Dentistry, University of the Philippines Manila Chancellor's Office at UP Manila. Lubos namang pinasalamatan ng Bulacan ang tulong na handog ng mga ahensya at mga universidad na kalahok dito. Ang caravan ay naghandog ng livelihood packages, scholarship grants, wheelchairs, gamot, food packs, reading glasses at tungkod para sa mga senior citizen, medical at dental consultations. Sa kabuuan, ang pondong inilaan ng gaming agency ay nasa 50 milyong piso na saklaw ang educational grants para sa 2,000 estudyante at iba pang nabanggit na serbisyo. Princess Castro, nag-uulat para sa One Media Network.
Bilang parte ng Oplan Balik Rehistro B Road Ready, ay inilunsad ng LTO-NCR ang isang caravan sa Barangay Bagong Pag-asa, Quezon City. Layunin nito na hikayatin ang publiko na magparehistro ng kanilang sasakyan at mapabilis ang proseso nito. Pahayag ni LTO Chief Assistant Secretary Attorney Vigor Mendoza II, ang Motor Vehicle Registration Caravan ay nagpapakita ng dedikasyon ng ahensya na maisakatuparan ang lahat ng naisin nito sa pagseserbisyo sa publiko. Muling ipinapanukala ng Bureau of Corrections o Bucor ang paggamit ng face mask sa loob ng mga pasilidad nito laban sa lumalaganap na respiratory illness sa bansa. Kabilang sa mga pinagsusuot muli ng face masks bilang proteksyon sa sakit ang mga on-duty personnel, bisita, sibilyan at persons deprived of liberty. At narito ang recap ng mga nagbabagang balita ngayon. Sa ulo ng mga balita, rollback sa produktong petrolyo aasahan simula bukas. Philippine Heart Center nagbabala sa publiko ukol sa kabi-kabilang mga handaan ngayong holiday season. Pag-ibig at PhilHealth magtataas ng kontribusyon sa Enero sa susunod na taon. NEDA, kumpiyansa na posible ang single-digit poverty rate sa 2028. Pagbaba ng presyo ng asukal, ikinabahala ng mga sugar producers. Paggamit ng face mask sa bilibid, muling inirerekomenda. Patas at pantay na balita, komprehensibong ulat para sa pulso ng masa. Ito ang News Force. At yan ang pinakamainit na mga balita ngayong araw. Manatiling nakatutok sa aming mga ulat at updates sa aming Facebook page, facebook.com/OneMediaNetwork. Ako si Mai Salazar at ito ang News Force.